Nakakabaliw na lihim pagnanasa sa likod ng payapang isla. Hello, ako si Mara, 28 anyos ang edad ko. Isang simpleng babae mula sa bayang San Juan sa Batangas na may payapang buhay kasama ang asawa ko. Sa kabila ng maayos na samahan namin ni June, naging malayo siya dahil sa trabaho sa Maynila, kaya ako'y napilitang magpahinga sa aming lumang bahay sa tabi ng dagat dito sa Nasugbu. Akala ko dati, panandali ang pahinga lang ang paglalakbay na ito, pero hindi ko inakala na dito ko mararanasan ang isang lihim na babaliin ang lahat ng mga panuntunan ng buhay ko. Sa loob ng maraming taon, inalagaan ko ang aming pamilya at iningatan ang tiwala ni June, na isang engineer na abala sa proyekto sa Maynila. Sa kabila ng kanyang tagumpay, napalayo kami ng husto, at ang aking kalungkutan ay unti-unting lumalalim. Ang aming bakuran sa Nasugbu, isang lumang bahay na may tanaw na dagat at mga punong niyog, ay dati naming taguan mula sa ingay ng syudad. Doon ako nagpunta nang nagkaroon siya ng 3 buwang trabaho sa Maynila, iniwan akong nag-iisa. Dinala ako ng ama ng asawa ko, si Mang Lito, na isang retiradong arkitekto na kilala sa aming bayan bilang mahinahon, matalino at palaging handang tumulong. Sa unang tingin, mabait siya, ngunit may kakaibang init sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Nagsimula ang lahat nang siya ang nasabing sasamahan ako sa Nasugbu para alagaan ang bahay at magpaayos ng bubong. Sa isang maulan at malamig na Martes, sumundo siya sa akin sa terminal ng bus. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon, may suot na tsinelas na yari sa balat at dala ang kanyang maleta. Habang papunta kami sa bahay, pinuno ng mga alaala ng lumang panahon ang mga kwento niya tungkol sa mga araw na kasama si June noong bata pa ito. Ang amang ito, na dati kong inisip na pangalawang ama, ay may mga lihim na hindi ko inasahan. Habang naglalakad kami sa tabi ng dagat, naalala niya kung paano siya nag-iisa sa bahay na ito at kung paanong hindi niya nakikita ang totoong kalagayan ng aming pagsasama ni June. Hindi kanya lubos na nakikita, Mara, sabi niya na may halong lungkot at galit. Napahiya ako sa aking mga sarili na matagal nang nararamdaman ang pagkukulang na ito, ngunit hindi ko inamin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa mga susunod na araw na darating. Ang katahimikan ng bahay ay tila pumipigil sa mga lihim na unti-unting umuusbong. Sa bawat pag-ikot ng hangin sa mga bintana at bawat hampas ng alon sa baybayin, unti-unti kong naramdaman na may mga bagay na hindi dapat mangyari sa pagitan ng isang manugang at ng kanyang biyenan. Hindi ko pa rin mawari kung paano nagsimula ito, pero sa unang gabi, habang nakaupo kami sa terasa, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kamay sa aking balikat. Ang hangin ay may halong alat ng dagat at pabango ng kanyang kolon na hindi ko matanggihan. Ang kanyang mga galaw ay unti-unting nagiging mapang-akit at ako'y naipit sa pagitan ng katotohanan at tukso. Sa gitna ng tanawin ng ilaw ng bayan sa malayo, na parang ibang mundo na hindi ko na maabot, alam kong ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. At doon sa ilalim ng malamlam na buwan at malamig na hangin ng Nasugbu, nagsimula ang isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking mga paniniwala at pag-asa. Sa pagsisimula ng araw, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring naganap kagabi. Hindi ko maalis sa isip ang init ng kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang mga titig na tila naglalaman ng mga lihim na hindi dapat malaman ng isang manugang sa biyenan. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang isipin ang mga salita niya, na si June ay hindi lubos na nakikita ang aking kalungkutan. Ano nga ba ang ibig sabihin niya? Paano niya nalaman ang mga bagay na itinatago ko sa sarili ko? Hello, ako si Mara. 28 taong gulang, isang simpleng babae mula sa San Juan, Batangas. Sa mga nagdaang buwan, naramdaman kong unti-unting lumalayo si June, ang asawa ko, dahil sa trabaho niya sa Maynila. Kaya nang bumili kami ng lumang bahay sa Nasugbu para sa mga pahinga, akala ko ito ang magiging sagot sa aking kalungkutan. Pero hindi ko inasahan na ang ama ni June, si Mang Lito, ang lalaking palaging nandyan para sa amin, ang magiging simula ng isang komplikadong pangyayari sa aking buhay. Sa aming unang araw sa bahay, napansin ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang amang dating tinuring kong kaibigan at tagapangalaga ay tila may ibang intensyon. Habang naglalakad kami sa paligid ng bakuran, napansin ko ang mga titig niya na puno ng pagnanais na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon, lalo na't wala si June upang maging sandigan ko.
Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala, mga kwento ng nakaraan na unti-unting bumabalik sa ilalim ng araw sa baybayin ng nasugbu. Ang amang ito ay tila may lihim na nais ipakita, isang lihim na unti-unting sumisiklab sa pagitan namin. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong napapalapit sa kanya, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pagkalito at pangangailangan na maramdaman ang presensya ng isang tao sa gitna ng aking pag-iisa. Habang nag-uusap kami sa veranda, naramdaman ko ang pagdikit ng kanyang mga mata sa akin at ang halimuyak ng kanyang pabango ay nagdudulot ng kakaibang kilabot sa aking katawan. Sa isang sandali, hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa pagtanong. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin? At paano ko haharapin ang araw na darating kung saan ang lahat ng ito ay masusubok? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong nagsasabi sa sarili ko na kailangan kong manatiling matatag para sa aking pamilya. Ang mga pangyayaring ito ay tila isang pagsubok sa aking katatagan, isang hamon na kailangang malampasan ng may dangal. Ngunit paano kung ang mga hangganan ng tamang asal ay unti-unting nabubura sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi sa lumang bahay sa Nasugbu? Hindi ko pa alam kung anong magiging kapalaran ko dito, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati mula sa sandaling ito. Sa likod ng katahimikan ng dagat at mga punong niyog, ang isang lihim ay unti-unting sumisiklab, handang baguhin ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Sa gitna ng mga alon at hangin, ako'y nananatiling nakatayo sa pagitan ng tama at mali, ng pag-ibig at tukso, ng katapatan at pagtataksil. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang at ang bawat araw ay isang bagong hamon na kailangang harapin ng may tapang at pag-asa. Ngayong araw na iyon, habang unti-unting sumisiklab ang araw sa Nasugbu, ramdam ko ang kakaibang tensyon na bumabalot sa paligid ng lumang bahay namin. Nakaupo ako sa terasa, nakatingin sa malawak na dagat na tila walang katapusang asul, ngunit sa loob ko'y isang bagyong hindi ko makita ang dulo. Ang amang si Mang Lito ay abala sa pag-aayos ng bubong, ngunit bawat galaw niya ay puno ng bigat na hindi ko maintindihan. Parang bawat pagtapak niya sa sahig ay may dalang mensahe na hindi ko mabasa. Ako si Mara, 28 taon, at narito ako sa Nasugbu, sa lumang bahay na puno ng mga alaala, ngunit ngayon ay puno rin ng mga lihim na hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Ang distansya ni June sa akin ay unti-unting lumalalim dahil sa kanyang trabaho sa Maynila, kaya ako'y napilitang magpahinga dito, sa piling ng kanyang ama. Ngunit ang presensya ni Mang Lito ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng pag-aalala at panghihina. Sa mga araw na lumipas, naramdaman ko ang kanyang mga titig na sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi ito ang simpleng pagmamalasakit ng isang ama sa manugang, kundi may halong pagnanasa at pag-aalintana na nagpapainit sa aking balat at nagpapabilis ng tibok ng puso. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko, lalo na't alam kong mali ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko rin ang kalungkutan niya, ang pagnanais niyang mapawi ang kanyang sariling mga pangungulila sa pamamagitan ng paglapit sa akin. Isang hapon, habang nagkakape kami sa veranda, napansin kong unti-unting lumalapit siya sa akin. Ang init ng araw ay humahaplos sa aming mga balat, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay tila pumapawi sa aking kaba. Ngunit hindi ko mapigilan ang pagtingin sa kanyang mga mata, na puno ng mga lihim na hindi niya sinasabi. At nang bigla niyang hawakan ang aking kamay, ramdam ko ang isang apoy na naglalagablab sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ako lulutasin ang mga emosyon na ito. Ang aking puso ay naghahati, nagnanais na manatili sa katotohanan at katapatan, ngunit tinatablan din ng tukso at pagnanais na maramdaman ang init ng isang tao sa gabi ng aking kalungkutan. Ang mga sandaling ito ay naging mahirap, puno ng pagdududa at takot na baka masira ang lahat ng aking pinaghirapan. Habang lumalalim ang gabi, narinig ko ang mga alon na humahampas sa baybayin, at ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana ay tila nagdadala ng babala. Alam ko na may mga hangganan na hindi dapat nilalampasan, ngunit ang puso ko ay tila naglalakbay sa isang landas na hindi ko pa nararating. Ang bawat sandali kasama si Mang Lito ay nagiging mas komplikado, at ang aking isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang sarili ko na nalulunod sa mga damdaming ito.
Paano ko haharapin ang bukas? Ano ang mangyayari kapag bumalik si June mula sa Maynila? Ang mga tanong na ito ay naglalaro sa aking isip habang ako'y nag-iisa sa lumang bahay, naglalakad sa pagitan ng nakaraan at ng mga lihim na unti-unting sumisiklab sa aking puso. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumigat ang hangin sa lumang bahay namin sa Nasugbo. Para bang bawat sulok nito ay may mga lihim na nagkukubli, mga kwento ng nakaraan na muling bumabalik upang gisingin ang mga damdamin na matagal nang natutulog. Ako si Mara, 28 taon. Isang babae na dating naniniwala sa katapatan at pagmamahal, ngunit ngayoy nalulunod sa mga komplikadong emosyon na dulot ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Mang Lito sa tabing dagat, napansin ko ang kanyang mga mata na tila may gustong sabihin ngunit nag-aatubili. Ang kanyang mga kamay na dati matatag at maingat sa pag-aayos ng bubong, ngayoy nanginginig sa bawat paghawak sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang simpleng paglalakad namin ay nagiging isang eksena na puno ng tensyon at pangungulila. Habang nag-uusap kami, napansin kong unti-unting lumalapit siya sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala at pagnanais na ako'y maintindihan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy na hindi ko maipaliwanag. At nang bigla niyang hawakan ang aking balikat, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na tila naglalabas ng mga damdaming matagal nang nakatago. Sa gabing iyon, habang nag-iisa ako sa kwarto, hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari. Ang kanyang mga galaw na puno ng pag-aalaga, ngunit may halong pagnanasa. Ang mga sandaling iyon ay nagdulot ng isang pagkalito sa aking puso, isang laban sa pagitan ng tama at mali, ng katapatan at tukso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga damdaming ito. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Paano kung malaman ni June ang lahat ng ito? Ano ang magiging bunga ng aking mga desisyon? Ang bawat gabi ay puno ng pag-aalinlangan at takot na baka masira ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang isang kakaibang init sa loob ko, isang pagnanais na maramdaman ang presensya ng isang tao na tunay na nagmamalasakit sa akin sa gitna ng aking kalungkutan. Ang mga sandaling ito ay naging isang labanan sa aking puso, kung saan ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa isang landas na hindi ko inaasahan. Habang ang dagat ay patuloy na humahampas sa baybayin at ang mga bituin ay nagliliwanag sa madilim na kalangitan, ako'y nananatiling nakatayo sa pagitan ng nakaraan at ng isang lihim na unti-unting sumisiklab sa aking buhay. Ang aking kwento ay hindi patapos at ang bawat araw ay isang bagong kabanata ng pag-ibig, pagdududa at pagtataksil. Nang dumating ang araw na iyon, ang hangin sa Nasugbo ay tila mas mainit kaysa dati at ang araw ay naglalagablab sa kalangitan, nagpapahiwatig ng mga pangyayaring hindi ko pa handang harapin. Ako si Mara, 28 taong gulang, isang babae na unti-unting nasusubok ang tibay ng kanyang puso sa gitna ng mga lihim at tukso. Sa lumang bahay namin sa Baybayin, ang mga hangganan ng tama at mali ay nagiging malabo at ang bawat sandali ay puno ng tensyon na hindi ko kayang itanggi. Sa hapon ng araw na yon, nagpasya akong lumabas ng bahay upang huminga ng sariwang hangin sa tabing dagat. Habang naglalakad ako sa baybayin, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat at ang maalinsangang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng paligid, ang aking puso ay naglalaban-laban sa mga damdamin na pilit kong pinipigilan. Biglang bumalik sa akin ang mga sandaling kasama si Mang Lito, ang kanyang mga titig, ang kanyang mga pagdampi na hindi ko inaasahan, at ang mga salita na tila may mga kahulugan na higit pa sa nakikita. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano ba nangyari ito? Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Pagbalik ko sa bahay, nakita ko siyang naghahanda ng hapunan sa kusina, nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga kamay ay maingat sa pag-aayos ng mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya ng bahagya, ngunit may halong kaba at pag-aalinlangan. Habang kumakain kami, napansin kong ang kanyang mga titig ay nakatuon sa akin, puno ng mga damdamin na hindi niya mailahad sa salita. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, isang halo ng takot, pagnanasa at pagkalito na pumupuno sa aking dibdib.
Ang bawat pagdampi ng aming mga kamay sa mesa ay nagdudulot ng kakaibang kuryente na pumapawi sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami patungo sa terasa, kung saan nakita namin ang paglubog ng araw sa likod ng dagat. Ang langit ay nagkulay pula at kahel, na parang nagbabala sa mga darating na pagsubok. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin, at ang kanyang mga salita na puno ng pangungusap na hindi ko inaasahan. Nararamdaman ko ang lungkot mo, Mara. Hindi kita nais na magdusa ng mag-isa, sabi niya nang may halong pag-aalintana at pagnanais. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang init ng kanyang tinig ay nagpapainit sa aking balat. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang aking puso ay naglalaban sa pagitan ng pagtalima sa tama at pagyuko sa tukso. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang isipin ang mga pangyayaring naganap. Ang bawat sandali kasama si Mang Lito ay nagiging mas komplikado, at ang aking isipan ay puno ng mga tanong na hindi ko matugunan. Paano ko haharapin ang mga darating na araw? Ano ang magiging kapalaran ko sa gitna ng isang lihim na unti-unting sumisiklab sa aming buhay? Hindi ko pa rin malimutan ang mga nangyari sa lumang bahay namin sa Nasugbo, mga araw na puno ng pagkakakulong sa sarili, pagkasakal sa mga damdamin na hindi ko kayang ilahad. Ako si Mara, 28 taong gulang, isang babaeng dati ay naniniwala sa katapatan at pagmamahal, ngunit ngayoy nalulunod sa isang lihim na nagbabanta sa aking buhay. Ang bawat paghinga ko ay parang may dalang bigat, at ang bawat sandali ay isang laban sa pagitan ng tama at mali. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumubukas ang mga mata ko sa mga pangyayari. Hindi ko inakala na ang amang si Mang Lito, na palaging nandyan upang tumulong at magbigay ng suporta, ay may mga hangaring higit pa sa simpleng pagmamalasakit. Ang mga titig niya sa akin, ang mga pagdampi ng kanyang kamay, ay nagdudulot ng isang apoy na mahirap patayin. Sa kabila ng aking pagnanais na manatiling matatag, nararamdaman ko ang unti-unting pagbagsak ng mga hangganan na matagal kong binuo. Ang mga gabi ay nagiging mahaba, puno ng mga pagdududa at pangamba. Lagi kong iniisip kung paano ko mapapanatili ang aking dangal at katapatan, lalo na't si June ay malayo sa amin, abala sa kanyang trabaho sa Maynila. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ang malumanay na paglakad ni Mang Lito sa itaas na kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit puno ng layunin. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, at ang bawat hininga ko ay tila napipigil. Hindi ko alam kung ano ang aking dapat gawin. Lumaban ba ako o palampasin ang pangyayaring ito? Hindi ko maalis sa isip ang mga salita niya ng gabing iyon, Mara, hindi kita nais na masaktan, ngunit kailangan mong maintindihan na hindi lahat ng bagay ay itim at puti. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon, at ang init ng kanyang mga salita ay pumuno sa aking katawan. Sa kabila ng takot at pagkalito, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking sarili na nais sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong sa aking isip, paano kung malaman ni June ang lahat ng ito? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Ang mga tanong na ito ay nagpapahirap sa aking puso, ngunit alam kong kailangang magpakatatag. Habang ang gabi ay patuloy na naglalim, ako'y nananatiling gising, nag-iisip ng mga bagay na hindi ko pa handang harapin. Ang aking buhay ay unti-unting nababago, at ang mga lihim na ito ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing, kailangan kong labanan ang aking mga takot at harapin ang katotohanan, anuman ang kahihinatnan nito. Hindi ko inaasahan ang mangyayaring iyon, ang araw na magpapabago sa lahat ng aking iniisip at pinaniniwalaan. Ako si Mara, 28 taong gulang, isang babae na dati naniniwala sa katapatan, ngunit ngayoy nahaharap sa isang lihim na naglalagay sa aking buong mundo sa bingit ng pagbagsak. Sa lumang bahay sa Nasugbo, isang tagpo ang naganap na wala akong ideyang magaganap. Isang tagpong magbabago sa takbo ng aking buhay. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mang Lito sa veranda, bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab at ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa aking pisngi. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga intensyon, ngunit ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon.
Ang kanyang mga kamay ay dumulas mula sa aking balikat pababa sa aking braso, dahan-dahang inilalapit ako sa kanyang katawan. Hindi mo kailangang mag-alala, Mara, bulong niya. Narito ako para sa'yo, para alagaan ka. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan, ngunit sa puso ko'y nagkaroon ng isang malakas na sigaw ng babala. Alam kong ito ay mali, ngunit tila isang bahagi ng aking puso ay nais sumuko sa kanyang mga salita. Hindi ko nagawang itulak siya agad. Ang aking katawan ay parang naguguluhan, nais sumigaw, ngunit nais ding maramdaman ang init ng kanyang pag-aalaga. Ang mga sandaling iyon ay nagdulot ng isang labanan sa aking isipan at damdamin. Ang mga hangganan na matagal kong binuo ay unti-unting naglalaho at ako'y nahuhulog sa isang puwang na puno ng pangamba at tukso. Ngunit bago pa man tuluyang mapasakamay ang sitwasyon, narinig namin ang tunog ng telepono mula sa loob ng bahay. Ang malakas na pagring nito ay parang isang tulay na naghiwalay sa amin, isang paalala ng realidad na hindi ko dapat kalimutan. Agad akong lumayo at tumakbo papasok, habang si Mang Lito ay nanatili sa veranda, may halong pagkadismaya at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang tawag mula kay June ay tila isang hudyat na kailangan kong bumalik sa katotohanan. Ngunit sa kabila ng tawag na yon, alam kong may isang bagay na nabago na sa pagitan namin ni Mang Lito, isang lihim na hindi na maibabalik sa dati. Habang sinasagot ko ang tawag, naramdaman ko ang pagigting na bumabalot sa akin. Ang boses ni June sa kabilang linya ay puno ng pagmamahal, ngunit sa aking puso ay may halong takot at hiwaga. Paano ko sasabihin sa kanya ang mga nangyari? O mas mabuti pa, dapat ko bang sabihin ito? Ang gabi na iyon ay naging simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng mga lihim, pagsubok at mga desisyon na maghuhubog sa aking hinaharap. Ang lahat ay nagbago sa isang iglap at ang aking buhay ay nasa bingit ng isang malalim na paglalakbay na hindi ko inaasahan. Hindi ko pa rin malilimutan ang mga sandaling iyon nang ang mundo ko ay tuluyang nag-iba sa isang iglap. Ako si Mara, 28 taong gulang, isang babae na dati naniniwala sa katapatan, ngunit ngayoy nahaharap sa isang lihim na nagbabago ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Sa lumang bahay sa Nasugbo, isang tagpo ang naganap na sumira sa mga hangganan na matagal kong iningatan. Isang tagpong nagbukas ng pinto sa isang madilim na bahagi ng aking buhay. Pagkatapos ng tawag ni June, umalis siya sa bahay ng maaga kinabukasan upang bumalik sa Maynila dahil sa biglaang proyekto. Naiwan akong nag-iisa kasama si Mang Lito, at ang bigat ng katahimikan ay unti-unting naging isang matalim na tensyon na pumigil sa bawat hininga ko. Ang mga titig niya sa akin ay naging mas matindi at ang bawat kilos niya ay parang isang lihim na pang-aakit na hindi ko matanggihan. Isang gabing maulan, habang nag-uusap kami sa sala, hindi niya napigilan ang sarili na lumapit sa akin nang mas malapit kaysa dati. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa aking braso at ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng lihim na pagnanasa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako at pag-aalaga, ngunit sa loob ko'y may isang malakas na sigaw ng babala. Hindi mo kailangang mag-isa, Mara. Nandito ako para sa'yo. Bulong niya, habang unti-unting nilalapitan ako ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung paano ako tutugon, ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pagtalima sa tama at pagyuko sa tukso. Ang bawat sandaling iyon ay naging isang labanan ng damdamin at konsensya, ngunit bago pa man tuluyang mapasakamay ang sitwasyon, may kumatok sa pintuan. Ang tunog ay parang isang paalala ng realidad na naghiwalay sa amin sa isang hindi inaasahang paraan. Tumayo si Mang Lito at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa harap namin ay isang matandang kapitbahay na nagdala ng mga pagkain at gamot, isang simpleng pagkilos ng kabutihan na nagbigay ng sandaling pahinga sa amin. Sa pag-alis ng kapitbahay, nanatili ang katahimikan sa bahay. Ngunit alam kong ang mga nangyari ay hindi na maaaring balikan. Ang mga lihim na iyon ay unti-unting sumisibol, naghihintay na maharap at matugunan. Ang aking buhay ay nasa bingit ng isang malalim na pagbabago, at ang bawat araw ay isang bagong hamon na kailangang pagtagumpayan. Habang nakatitig ako sa bintana, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa bahay, na tila nagdadala ng babala. Ano nga ba ang magiging wakas ng lahat ng ito? Maaari pa bang maibalik ang dati o ang mga lihim na ito ay magwawakas sa aking mundo?
Sa gitna ng mga alon, hangin at dilim, ako'y nananatiling nakatayo sa pagitan ng pag-asa at takot, naghihintay sa susunod na kabanata ng aking kwento. Ang mga pangyayaring naganap sa lumang bahay namin sa Nasugbu ay tila isang apoy na patuloy na lumalakas, sumusunog sa bawat sulok ng aking puso at isipan. Ako si Mara, 28 taong gulang, isang babae na nahaharap sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang lihim na ito ay hindi na lamang basta tukso o pangyayari. Ito ay naging isang bagyong sumisira sa bawat pundasyon ng aking pagkatao. Sa loob ng bahay, ang bawat tunog ay tila mas malakas, bawat paghinga ni Mang Lito ay isang babala, at bawat titig niya ay isang paalala ng aking kahinaan. Ang kanilang dating payapang tahanan ay naging isang kulungan ng mga damdaming hindi ko na kayang kontrolin. Ang mga gabi ay mahaba at puno ng mga pangamba, habang ang init ng hangin ay sumasalamin sa apoy na unti-unting nilalamon ang aking kaluluwa. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay ay nagdulot ng isang kuryente na pumawi sa aking pag-aalinlangan, ngunit sa likod nito ay ang matinding takot na baka mawala ang lahat ng aking pinaghirapan. Ang mga salita niya ay naglalaro sa aking isip. Nandito ako para sa iyo, Mara, hindi kita iiwanan. Ang tensyon ay umabot sa sukdula nang ang aming mga labi ay magtagpo sa isang halik na matagal ko nang kinatatakutan at hinahangad. Ang mundo ko ay naglaho, at ang bawat bagay ay naging isang malabong alaala ng kasalanan at pagnanasa. Ang hangin sa paligid ay puno ng halimuyak ng dagat at pawis, habang ang mga bituin sa langit ay naglilihim sa aming mga kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aking puso ay nananatiling nagdurusa. Ang bawat sandali ay isang laban sa pagitan ng pag-ibig at pagkasira, ng katapatan at pagtataksil. Ang lihim na ito ay naging isang sugat na hindi ko kayang pagalingin, isang apoy na hindi ko kayang patayin. Habang ang unos ay patuloy na sumisiklab sa loob ko, alam kong ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa isang landas na puno ng panganib at pag-aalinlangan. Sa gitna ng dilim at apoy, ako'y nananatiling nakatayo, naghahanap ng liwanag sa isang mundong puno ng mga lihim at kasinungalingan. Ang aking kwento ay hindi pa tapos. Ang lihim na ito ay patuloy na sumusunog, at ako'y naghihintay sa susunod na yugto ng aking buhay, isang yugto na puno ng mga desisyon, pagsubok at mga pangakong kailangang harapin ng may tapang at pag-asa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng lihim na bumabalot sa akin. Ako si Mara, 28 taong gulang, isang babae na ngayon ay nakatayo sa bingit ng isang malalim na bangin, isang bangin na naghahati sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, ng pag-ibig at pagtataksil. Ang lumang bahay sa Nasugbu ay naging saksi sa mga pangyayaring nagbago ng aking buhay, mga pangyayaring hindi ko na kayang balikan o itama. Habang naglalakad ako sa tabi ng dagat, ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking mukha, dala ang amoy ng alat at mga punong niyog na tila nagbubulong ng mga lihim na hindi ko pa handang harapin. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa baybayin, parang mga sigaw ng aking puso na naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Mang Lito na nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayo na parang naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya masabi. Nang mapansin niya akong lumapit, ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang aming mga titig ay nagtagpo, puno ng mga damdaming hindi na kailangang sabihin. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, muling bumalik ang mga alaala ng mga nakaraang linggo, ang mga lihim, ang mga pagnanasa, at ang mga pangakong basag. Alam kong ang bawat desisyon ay may kaakibat na kaparusahan, ngunit sa kabila nito, hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang bahagi ng akin na naglalakbay sa dilim, naghahanap ng liwanag. Ang telepono ay biglang tumunog, at nang sagutin ko, narinig ko ang boses ni June sa kabilang linya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pag-aalala, ngunit sa puso ko'y may isang malalim na sugat na hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan, o kung dapat ko ba itong sabihin. Habang nakatingin ako sa dilim ng kwarto, alam kong ang aking buhay ay nasa isang sangandaan.
Ang mga lihim na ito ay patuloy na bumibigat sa aking puso, ngunit may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na kahulugan ng katapatan? At hanggang saan ako handang lumusot para sa isang pag-ibig na puno ng kasinungalingan? Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ang lihim na ito ay naglalaman ng mga sagot at mga tanong na kailangang harapin. Sa pag-ikot ng mundo at pag-agos ng oras, ako'y patuloy na maglalakad sa landas na ito, naghahanap ng sagot, kapatawaran, at sa huli, kalayaan. At habang ang mga bituin ay naglalakbay sa langit, ang aking puso ay mananatiling naglalakbay sa dilim, naghahanap ng liwanag na magtuturo sa akin ng tunay na daan.